Siguro po ay familiar kayo dito sa binasa natin na gospel, no? Dahil ito yung ginagawa natin every time that we attend Mass, yung dinadagukan natin ang ating puso that sinasabi natin sa Panginoon, and also we're asking the forgiveness of our brothers and sisters. Sinasabi natin na pray for me to the Lord our God that He may forgive me for four things kung saan tayo nagkakasala sa ating pag-iisip, sa ating sinasabi, sa ating mga ginagawa, at sa mga bagay na dapat natin gawin na hindi natin ginagawa. So, 4 na pagkakataon kung saan nalalabag natin ang mga utos ng ating Panginoon. And of course, sinasabi natin, have mercy, have mercy, have mercy on me, a sinner. At dito po nanggaling sa texto nito from the Gospel of St. Luke, the prayer of the tax collector. Alam po natin, no, na ang mga Fariseo ay mga banal na tao. Sino po ang mga banal na tao dito? Yung mga mababait. Yung mga sinasabi nilang, mabait ako, Father. O kaya, ako ay matulungin, Father. So, walang masama po ang pagiging mabait, no? Walang masama yung pagsasabi natin na tayo ay mabuting tao. That's okay. Walang problema po doon. Hindi yan ang problema na sinasabi ni Jesus. Ang problema, kung bakit hindi siya justified in the eyes of God, is that parang ginagamit niya yung kanyang kabutihan para ibaba ang iba. Gets niyo ba yan? Gets niyo yung sinabi ko? Para bang sinasabi niya na ako'y mabuti compare sa kanila. Mas mabuti akong tao kesa sa kanila. At unti-unti, iniisa-isa niya kung bakit siya yung mas mabuting tao. And, of course, alam natin na ang mga tax collector during those times. Sinong nanonood sa inyo ng The Chosen? The Chosen? Hindi nyo pa napanood yun, The Chosen? I-download nyo sa application, sa Google Play. Meron doon isang application na called The Chosen. And mapapanood nyo po yung series kung paanong ang pamumuhay, ang buhay ni Jesus, kasama yung mga 12 apostles. So dito, sa The Chosen, ay pinapakita nila kung ano yung day-to-day experience ni Jesus. Kasi ang ating understanding lamang kay Jesus ay kung ano yung ating narinig sa Bible. No? Pero merong mga inilagay sila dito sa Chosen na is also promoted by the Catholic Church na para bang imagine mo yung isang novel na ikaw ay nagbabasa ng novel. Kaya mas magandang magbasa ng novel kaysa manood ng sine. Kasi sa novel ay sinasabi ng author kung ano yung iniisip ng mga characters, no? Pag nanood ka ng sine, hindi yun sasabihin ng author. Ikaw mag-i-interpret kung anong iniisip ng mga characters by their body language. No? Kaya very precise pagdating sa pagkuha ng film. So, dito sa The Chosen ay yung mga bagay na hindi na nakikita dito sa mga gospels natin, pinapakita. No? Parang mga little details na magbibigay sa atin ng buhay kay Jesus. So, ang mga tax collectors, kaya ako po nasabi na The Chosen, kasi si Matthew, dito sa The Chosen, makikita mo na talagang he is trapped between being a Jew and also being a tax collector. He is in the middle, to the point na he is outcast. Kasi pinagbabato siya ng tae, ng dumi kapag dumadaan siya. Kaya takot na takot siyang maglakad kasi siya ay isang makasalanan. So, ang ginagawa ni Matthew ay nag-aarkila siya ng isang maghahatid sa kanya doon sa kanyang post. Siya ay magtatago
doon sa loob ng isang karitela at lalabas lang siya kapag nandun siya na sa post niya kasi siya ay babatuhin ng mga tao. So, they're known for that, na sila'y makasalanan. But this tax collector na nandito sa templo ay alam niya yung kanyang mga pagkakamali. Kaya nga, ni hindi man lang siya lumapit sa sanctuary dahil alam niyang I'm not worthy to even come closer to God. At sinabi niya, "Oh God, be merciful to me, a sinner." Yun lang ang kanyang panalangin. And anong sabi ni Jesus? No? Sabi niya, the latter went home justified. Bakit? Bakit siya ang naligtas o pinanigan ng Diyos o pinakinggan ng Diyos? Kasi ang kailangan ng Diyos ay hindi taong sinasabi yung kanyang mga mabubuting ginagawa. You know, if you read carefully, if you listen carefully, yung mga gospel pagdating ng Advent, di ba sabi doon, kung gusto mong magdasal, sabi niya, ay pumunta ka sa loob ng silid at kausapin mo ang iyong amang nasa langit. Kapag daw ikaw ay gumawa ng mabuti, at ang tao ay pinasalamatan ka na, wala nang grasyang manggagaling sa langit sa iyo. Wala na. Kasi natanggap mo na yung pasasalamat na dapat ay manggaling sa Diyos. Kaya nga, merong sinasabi ng Panginoon, kung merong kayong gawing mabuti, huwag niyong ipagkakalat. Huwag niyong ipagsasabi kasi you will lose the grace that comes from heaven. No? At yun yung pinakamahalagang grasya. It's not the grace that comes from people. Ang sarap makaramdam nung pinapasalamatan ka ng mga tao because of what you have done to them. Pero wala na, sabi ng Panginoon, you already receive your reward. But if you want to receive reward from God Himself, then do it quietly. Huwag mo ipapaalam sa iba. And your Heavenly Father, sabi niya, who sees everything will give you your reward. My brothers and sisters, ito yung mensahe ng ating Panginoon this Sunday. That when we help other people, we do it quietly. Tayo lang at ang Diyos ang nag-uusap. Pwede bang sabihin natin sa Panginoon, Lord, I'm doing this for you. I'm doing this for you. It's for you, Jesus. And I'm doing it in a very silent way na walang nakakaalam. And of course, my brothers and sisters, the reason why we're also able to help other people is because we know that that's our responsibility. Yan ay responsibilidad natin ng mga tagasunod ng ating Panginoon. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, kung anong ginawa mo sa iba, ay yun din ang ginawa mo sa akin. Napakaliwanag po yung sinabi ng ating Panginoon na pag nagmahal ka ng ibang tao, maliban sa iyong pamilya, ay si Jesus mismo ang iyong minamahal. Kapag tumulong ka, si Jesus mismo ang iyong tinutulungan. Kaya lahat ng mga bagay na ito ay alam ng Diyos. Nakikita ito ng ating Panginoon. No? Kaya patuloy po tayong maging mabuti sa ating kapwa at let us also try to remember of who we are in the face of God. Napakaganda nga po itong tema ngayong Sunday, nakalagay dito is Beggars of Grace. No? Tayo daw ay mga pulubi ng grasya ng Diyos. Kung walang grasya ang Diyos, wala tayo. Hindi natin kayang maging mabuti. Hindi natin kayang maging tagasunod ng ating Panginoon. So everything is a grace from God. So let us continue to pray for one another, that as we deepen our relationship with Jesus, as we continuously listen to the Word of God, we may also realize that we are beggars
of grace from Jesus. Together, let us profess our faith.